Ang Pilipinas at Israel ay may malalim na kasaysayan ng pagkakaibigan na nagsimula noong dekada 1930. Nang buksan ng Pilipinas ang mga pintuan nito sa mga Jewish refugees mula sa Europa. Sa kabila ng kanilang pisikal na distansya, ang dalawang bansa ay nagbahagi ng mga karanasan at halaga na nagpatibay sa kanilang ugnayan. Mula sa pagbuo ng diplomatic ties noong 1958 hanggang sa patuloy na pakikipagtulungan sa iba't ibang larangan, ang respeto at pagkilala ng Israel sa Pilipinas ay nananatiling matatag. Sa ating pagtalakay, alamin natin kung bakit napakahalaga ng Pilipinas sa Israel at paano ito nakakaapekto sa ating kasalukuyan. Ang relasyon ng Pilipinas at Israel ay may malalim na ugat na bumabalik sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, kung saan ang mga Hudyo ay tinutugis ng Nazi sa ilalim ni Adolf Hitler. Sa kabila ng malawakang pag-uusig at Holocaust na nagdulot ng labis na pagdurusa sa mga Hudyo, tanging ang Pilipinas ang nagbigay ng pagkakataon sa mga ito na makahanap ng kanlungan. Ang aksyon ni Pangulong Manuel Quezon noong 1937 sa pamamagitan ng Proclamation 173 o Open Door Policy ay nagbigay daan sa pagpasok ng higit sa 1,300 Jewish refugees sa bansa. Ang pagkilos na ito ay hindi lamang nagligtas ng buhay, kundi nagbigay rin ng bagong pag-asa at simula para sa maraming Hudyo. Sa kabila ng mga hamon, pinili ni Quezon na buksan ang mga pintuan ng Pilipinas para sa mga Hudyo. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nakilala ang Pilipinas bilang tanging bansa sa Asya na tumanggap ng mga Jewish refugees. Sa paglipas ng panahon, umabot sa 5,000 ang bilang ng mga Hudyo na nakahanap ng kanlungan dito. Ang kanilang pagdating ay nagbigay daan sa pagkakaroon ng masiglang komunidad na nag-ambag sa kultura at ekonomiya ng bansa. Maraming mga refugee ang naging matagumpay na propesyonal, mga doktor, inhinyero at artista na nagbigay diin sa kanilang kakayahan at dedikasyon. Noong 1947, ang Pilipinas ay isa sa mga bansang bumoto pabor sa UN General Assembly Resolution No. 181 na nagtatakda para sa pagkakatatag ng isang estado para sa mga Hudyo. Ang pagboto nito ay isang patunay ng matibay na suporta at pagkakaibigan sa Israel. Mula noon, patuloy ang pakikipag-ugnayan at pagtutulungan ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan tulad ng kalakalan, kultura at teknolohiya. Noong May 11, 1949, bumoto rin ang Pilipinas pabor sa Resolution 247 ng UN para sa pagtanggap sa Israel bilang isang ganap na miyembro ng United Nations. Ang Pilipinas ang pinakamatibay na kaalyado ng Israel sa Timog, Silangang Asya at kabilang sa mga miyembro ng ASEAN. Hindi inaasahan na boboto ang Indonesia, na siyang pinakamalaking bansang Muslim sa buong mundo, pabor sa Israel at laban sa mga bansang Arabo. Ganon din ang Malaysia at Brunei. Ang Myanmar at Laos ay nakikiramay din sa layunin ng mga Palestinian. Ang Pilipinas lamang ang nananatiling tapat na kaalyado ng Israel sa rehiyong ito. Ang alyansang ito ay may isang karaniwang ugnayan sa pagkakaibigan ng dalawang bansa sa US at EU, pati na rin sa mga bansang miyembro ng NATO. Noong 1997, nilagdaan ng dalawang bansa ang isang Memorandum of Understanding na nagtatatag ng bilateral na dialogong pampulitika sa pagitan ng kani-kanilang mga ministry ng panlabas. Ang dialogong pampulitika ay sinamahan ng kooperasyon sa kalakalan at ekonomiya, kultura, tulong teknikal, agham, palitan ng akademiko, turismo at iba pa. Ang dalawang bansa ay palaging magkasama sa pagboto sa maraming kombensyon ng UN at maging sa pakikipagtulungan sa iba pang ahensya ng UN tulad ng WHO, UNICEF, UNESCO at iba pa. Isang mahalagang aspeto ng relasyon ng Pilipinas at Israel ay ang pagkakapareho nila sa pananampalataya. Ang malaking bahagi ng populasyon sa Pilipinas ay Katoliko at ang Israel ay itinuturing na lupang pangako para sa mga Kristiyano dahil dito ipinanganak si Jesus. Ang pagkakaalam na ito ay nagpalalim pa sa ugnayang pangrelihiyon at pangkulturang koneksyon sa pagitan ng dalawang bansa. Dahil sa magandang relasyon, ang mga Pilipino ay hindi kinakailangang kumuha ng visa upang makapasok sa Israel mula pa noong 1969. Ito ay isang paraan upang ipakita ang pasasalamat ng Israel kay Quezon at sa Pilipinas para sa kanilang tulong noong panahon ng Holocaust.
Ang visa-free policy na ito ay nagbukas din ng pinto para sa turismo mula Pilipinas patungong Israel, kung saan maraming Pilipino ang bumibisita upang maranasan ang kasaysayan at kultura nito. Isa pang mahalagang aspeto ng relasyon ay ang presensya ng mga overseas Filipino workers, OFWs, sa Israel. Tinatayang nasa 30,000 Pilipino ang nagtatrabaho dito. Karamihan ay nasa sektor ng caregiving at healthcare. Ang mga Pilipino ay kilala hindi lamang dahil sa kanilang kasipagan, kundi pati na rin dahil sa kanilang malasakit at dedikasyon. Ayon sa gobyerno ng Israel, mas gusto nilang kumuha mula sa Pilipinas dahil nakikita nila ang halaga at kalidad ng trabaho na inaalok ng mga Pilipino. Mahalaga rin ang papel na ginagampanan ng Israel bilang kaibigan tuwing may sakuna o kalamidad na tumatama sa Pilipinas. Mula nung Typhoon Ondoy hanggang Typhoon Yolanda, mabilis na tumugon ang Israel upang magbigay ayuda, pinansyal man o materyal. Nagpadala sila ng humanitarian aid teams upang tumulong sa rescue operations at rehabilitasyon pagkatapos ng mga sakuna. Ang relasyon ng Pilipinas at Israel ay hindi lamang nakabatay sa kasaysayan, kundi pati na rin sa mga konkretong hakbang na ipinakita ng Israel sa tuwing may sakuna. Mula sa mga natural na kalamidad hanggang sa mga krisis pangkalusugan, ang Israel ay naging kaagapay ng Pilipinas. Nag-aalok ng tulong at suporta na nagbigay liwanag sa mga madilim na panahon. Sa kabila ng pisikal na distansya, ang pagkakaibigan at pagtutulungan ng dalawang bansa ay lumalampas sa mga hangganan. Isa sa mga pinakamalalang sakuna na tumama sa Pilipinas ay ang Typhoon Yolanda, Haiyan, noong 2013. Nang umabot ang balita tungkol sa malawakang pinsala, agad na tumugon ang Israel. Ang Israeli government ay nagpadala ng advance team mula sa Israel Defense Forces, IDF, upang suriin ang sitwasyon at maghatid ng tulong. Sa loob ng 12 araw, ang 148-member IDF mission ay nagbigay ng relief goods, tumulong sa search and rescue operations, at nag-set up ng field hospital na nagbigay lunas sa higit 800 biktima. Kabilang dito ang mga operasyon at panganganak. Bukod dito, maraming NGO at pribadong sektor mula sa Israel ang nagbigay ng tulong. Halimbawa, ang American Jewish Joint Distribution Committee ay nagpadala ng assessment team para sa rehabilitasyon, habang ang Zaka International Rescue Group ay nagsagawa ng medical operations. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga patunay kung gaano kahalaga ang pagtulong ng Israel sa mga Pilipino tuwing may sakuna. Noong 2017, nang sumiklab ang giyera sa Marawi City laban sa mga teroristang grupo, muling nagpakita ang Israel ng suporta. Ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte, ang Israel ay nagbigay ng kritikal na tulong sa Pilipinas, partikular na sa pagbibigay ng kagamitan at teknolohiya na nakatulong upang mapabilis ang pagwawakas ng labanan. Ang pakikipagtulungan na ito ay nagpapakita hindi lamang ng militar na suporta, kundi pati na rin ng pagkakaibigan at pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang bansa. Sa pagsiklab ng COVID-19 pandemic, hindi nagpatinag ang Israel. Noong Hulyo 2022, isang grupo mula sa Magen David Adom, MDA, ang pambansang serbisyong pangkalusugan ng Israel, ang ipinadala upang tumulong sa Pilipinas. Ang kanilang misyon ay nakatuon sa pagbabahagi ng mga best practices upang labanan ang virus. Ang koponan ay nakipag-ugnayan sa mga lokal na awtoridad upang talakayin kung paano epektibong mapipigilan at matutugunan ang pagkalat ng COVID-19. Ang MDA ay mayroong matibay na ugnayan sa Philippine Health Ministry at Red Cross Service, at sila rin ay naging bahagi ng humanitarian response noong Typhoon Yolanda. Sa kanilang pagbisita noong panahon ng pandemya, ibinahagi nila ang kanilang karanasan at teknolohiya para mas mapabuti ang sistema ng kalusugan sa Pilipinas. Noong Disyembre 2021, nang tumama si Super Typhoon Odette, Rai, at nagdulot ng malawakang pinsala, muling bumalik ang ISRA-ID upang tumulong. Nagpadala sila ng team na binubuo ng mga eksperto mula sa iba't ibang larangan tulad ng water, sanitation and hygiene, WASH, mental health, at emergency operations.
Ang kanilang misyon ay nakatuon hindi lamang sa agarang relief, kundi pati na rin sa pangmatagalang rehabilitasyon at resilience building para sa mga komunidad. Sa kanilang pagdating, agad silang nakipagtulungan sa lokal na mga volunteer upang mag-install ng safe water solutions at magbigay suporta para makabawi ang mga naapektuhan. Ayon kay Molly Bernstein, Head of Mission in the Philippines para sa ISRA-AED, layunin nilang matulungan ang mga komunidad na bumangon muli mula sa sakuna habang pinapalakas din ang kanilang kakayahan upang harapin ang hinaharap. Kamakailan lamang noong Nobyembre 2024, nagbigay muli ang Israel ng tulong para sa mga biktima ni Typhoon Christine. Ang ambasador ng Israel na si Ilan Flas ay personal na namahagi ng relief packs at nakipag-usap kasama ang lokal na pamahalaan upang talakayin ang posibleng kolaborasyon para sa disaster risk management gamit ang Israeli technologies. Ang tulong na ito ay hindi lamang limitado sa pagkain, kundi pati na rin sa edukasyon at livelihood projects para makatulong ng mas matagal. Sa huli, sa kabuuan, ang relasyon ng Pilipinas at Israel ay puno ng kasaysayan, pagtutulungan at pagkakaunawaan. Mula pa noong panahon ni Quezon hanggang ngayon, patuloy itong lumalago at umuunlad. Ang pagkilala at paggalang mula parehong panig ay nagtutulak upang mas mapalalim pa ang ugnayang ito. Isang halimbawa kung paano maaaring umusbong ang pagkakaibigan mula sa pagsubok at sakripisyo. Ang kasaysayan na ito ay hindi lamang isang alaala, kundi isang paalala kung gaano kahalaga ang pakikipagkaibigan at pagtulong. Hindi lamang para makabawi kundi upang lumikha rin tayo ng mas maliwanag na kinabukasan para sa susunod na henerasyon.